Galit na galit po ngayon ang mga TNT fans dahil ngayong nagretiro na si Asi, ayaw naman siyang ipagretiro ng TNT management sa jersey number 88 na ginamit niya sa prime years nung siya ay nasa kanila pa. Pinagtataka ko ay nung tinanong ng spin ng isang TNT official, tahimik lang ito at sobrang tipid ng sagot. Ano bang nangyayari sa TNT? Parang binaboy tuloy nila ang retirement ni Asi. Second update, ito mas nakakalungkot. Kai Sotto, pinahiram daw ng Hiroshima para gamitin ng ibang team. At ang mas nakakagulat, babagsak na nga raw ito ng PBA pagkatapos ng stint niya sa B-League. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kung akong tatanungin nyo, ipagre-retiro ko talaga si Asi Taulava sa TNT. Bakit hindi? Ihalo sa TNT niya binuhos yung kanyang prime years kasama si Jimmy Alapag at Harvey Carey. Kung babalikan natin yung kanyang playing years sa kanila, kinuha nga nila yan sa pamamagitan ng direct hire para palaruin sa TNT na nooy Mobile Line Phone Pals. Simula din sa taong yan, naging dominant big man si Asi sa PBA at nakakasungkit ng maraming accolades gaya ng Finals MVP, PBA MVP Best Player of Conference, PBA Scoring Champion, All-Defensive Team, Mythical First at Second Team, All-Star MVP, PBA All-Star at nabigyan din niya ang prangkisa ito ng title. Ngayon na inanunsyo na ni Asi yung kanyang retirement, walang kibo ang TNT management tungkol sa kanya. At nang tanungin ng spin kung may balak bang TNT na ipagretiro siya sa kanilang prangkisa, abay ang sinabi lang ng opisyal, no plan. Grabing sagot ang haba no? Tapos parang napilitan lang ang TNT na sagutin ang bagay niyan. Parang binaboy tuloy ang retirement ni Asi niyan. Dahil nga dyan, ang daming galit sa TNT. Wala daw silang utang na loob. Dahil ba almost 9 years lang siya sa TNT franchise? Sa katunayan ng 9 years, marami na nga yan. Halos franchise player na ang dating ng player kapag ganun. Kung sa bagay, si James Yap nga, walang ka-honor-honor kahit sobrang tagal na din sa Pure Foods franchise. Kahit kaninong tao mo pa yan itanong, siguro sasabihin nila na dapat ipag-retire nila si Asi sa TNT at lalo pat doon nakilala si Asi sa TNT. Alam niyo tama kayo, mas nakilala ko itong si Asi hindi sa Blue Detergent. Doon ko siya na-recognize nung sa TNT na siya kasi doon talaga lumabas yung pagkahalimaw niya. Sana naman TNT, grabe naman yung pangiisnab nila sa mamang to. Hindi man lang pinagbigyan. Beka naman boss, lumingon naman kayo kay Asi. Ilang taon bang sukatan ng management para makapag-retire ka sa kanila? Samantala, bumuhos naman ng tributes kay Asi at sa puso ng mga TNT fans, si Asi ay isa pa ring TNT main at iconic player nila. At si Asi po ngayon wala pa namang sagot sa pangiisnab ng TNT sa kanya. Napaisip tuloy ako, sa palagay niyo mga quiz, nagkaroon ba ng lamat ang relasyon ng TNT management kay Asi? Kasi kung sumagot sila sa tanong para hindi nila kilala si Asi, hindi kayo bago nila na-trade ito, may issue na talaga na hindi pa nare-resolve hanggang ngayon? Ano sa palagay niyo? Tara, next update tayo. May bagong update tayo tungkol kay Kai Sotto. Ayon sa spin, hiniram daw ng Hiroshima si Kai para palaruin sa ibang team sa B-League. Pero para sa ano? At bakit hindi na lang siya maglaro sa mismong team niya sa Hiroshima? Hindi ko masasagot yung unang tanong. Pero sa tanong nyo kung bakit hindi siya sa Hiroshima mismo maglalaro, ito ay dahil parang masyado na nga raw maarte si Kai at masyadong iniinda yung injury niya sa likod na in fact, kaya naman yung maglaro. Tsaka parang hindi nagustuhan ng Hiroshima yung pagsali ni Kai Sotto sa national team kasi nang dahil doon, mas lumala lang yung injury niya. At napaka-vulnerable ng katawan ni Kai. Konting bangga, injured agad. Tapos ang Hiroshima pagod na pong maghintay ng ilang pang games para makabalik na siya. Isipin nyo 19 games na siyang wala. Sinong team dyan ang hindi magsasawa? Hindi pa po tinukoy kung anong team ang humiram kay Kai at sa palagay ko, wala ring tulong kasi, yun nga, bangko pa rin kasi injured. Ang batang-bata pa ni Kai at yung katawan niya walang solid foundation kasi mahina sa power play. Okay lang sana kung malaki din yung style niya, yung bang hitik sa jumpers at perimeters. Kaso si Kai kabado, ang dali niya ma-pressure at walang maayos na depensa. Kung tama ang dinig ko, si Kai ay papasok na raw muna sa PBA. Aba, diretso number 1 pick yan ng Terra Firma or Converge. Ang saya naman ng team na mapupuntahan niya. Good luck na lang sa magiging talent fee. Sigurado ako na pati SMC teams malulugi kay Kai. Kapag nagkatotoo ang impormasyong to, nakakapanibago talaga tingnan na ang dating hinahype at tinitingala na si Kai parang naging isang malaking scam ang kanyang karera dahil sa maling payo at maling pagkakahawak sa career niya. Dahil nga sobrang tangkad niya, mataas din masyadong expectation nila sa kanya. Ano sa palagay nyo? Dapat ba na mag-PBA muna si Kai habang wala pa siyang malilipatan na team sa overseas?